Pagbati sa ating mga viewers. Para sa lahat ng mga ka-seniors, mga balaki ng Senior Citizens Party List inihayag. Bukod sa pagpapasalamat sa Philippine SSS dahil sa pagpapatupad ng SSS Pension Reform Program, isa sa mga pangunahing panukalang ito ang Universal Pension Bill, na layong magbigay ng buwanang pensyon sa lahat ng senior citizens, kahit sila man ay pensioner ng SSS o JSIS o hindi pa ay magkakaroon din sila. Ipinahayag din ni Rep. Ordenes na naghain din siya ng mga panukalang batas sa ika-20 Kongreso para sa kapakanan ng mga nakatatanda. Panoorin itong mabuti at pakinggang maigi. Okay. Congressman, kayo po ay na-re-elect for another term. What is your plan now? Ano po pong mga ihahain po natin sa Kamara? Actually, naihain ko na yung siyam na House Bills na naiakyat ko sa Senado noong nakaraang 19th Congress. At pinupus natin yung universal pension na kung magiging batas ay magbibigay ng buwan ng pensyon sa mga senior citizens sa lahat na po. Universal, ibig sabihin, wala na pong mahirap, walang mayaman. Wala nang malakas, hindi na palakasan sa gobyerno. Lahat po ng senior citizens ay makakatanggap. Kasi ngayon, ang mabihira na batas yung social pension for indigent senior citizen na para lamang po sa mahihirap. Ang naging problema ganda po yung ating batas, pero ang problema, yung masama po implementation. Bakit kanyo? Meron dito ay para sa mga mahihirap. Pero pag malakas ka sa nag-evaluate, kahit meron kang kaya, ay nasasama ka. Yun po yung ating iniiwasan. Huwag namang mangyari. Yun nga, ipinail natin yung ating universal pension para lahat na ng senior citizen ay makatanggap na ng buwan ng pensyon. Isa sa ipinail natin, naiakyat ko rin to sa Senado, yung Geriatric Act na magpapatayo po tayo ng mga hospital, regional, sa bawat rehiyon ng geriatric hospital. Ito pong geriatric hospital ay exclusive po sa lahat ng mga senior citizens. Hindi na natin kailangan pumila sa mga hospital. Ito po yung talagang hospital para sa senior citizens. Marami po tayong ipinail. Kasama po riyan yung Scholar ng Bayan, na kung saan ang ating mga estudyante ay pwede na mag-aral. Ang pondo po nito ay manggagaling sa local government. Alam po kasi, dati akong city assessor, kaya meron tayong 1% tax sa real property tax. May income tayo ron. At yan, ay kukuha tayo sa aking panukala, ay kukuha tayo ng 30% para po sa scholarship program ng ating mga estudyante na mga mahihirap pero deserving. Ang problema kasi sa atin, meron tayong mga mahihirap na gustong-gustong makatapos ng kolehiyo. Pero sa kakapusan ng pondo, ng pera, ng kabuhayan, ay hindi nila naipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. At sa ilalim ng aking panukala, yung mga mahihirap at karapat-dapat na mag-aaral, makatapos ng kolehiyo, ay makatapos ng pag-aaral upang makamabigyan sila ng magandang kinabukasan. At ito ay hindi naman magpapasukan ng politika dahil meron tayong local selection committee na kinabibilangan ng religious group, schools division, society group at iba-iba pang
sektor, iba-ibang organisasyon, stakeholders, para mapag-aralang mabuti kung sino ba talaga yung karapat-dapat na bigyan itong ating scholarship program na to. Napakarami, libo-libong estudyante ang aking nasisiguro ko na makikinabang dito sa ating panukalang batas na to. At sana ito'y matupad natin, maisabatas ngayong 28th Congress para ika nga mabawasan ang literacy problem ng ating bansa. Oo. Ano pong levels po ito? All levels po ba? Or No. Kaya college. college? Tertiary Kolehiyo. education? Oo. Hindi ba parang meron na po tayo niyan yung tuition, ay may scholarship na po tayo na isa batas, di po ba? Yung Free Tertiary Education Act po Wala ba yun? kung ito kasi ang pondo kasi nito ay manggagaling sa lokal, sa LGU. Nabanggit Baka ko sa kanina, private ho. ito ay manggagaling dun sa nakukolekta na sa real property tax o yung amilyar na tinatawag. 1% Lalakihan po kasi po niya kung sakasakali. ay Special Education Fund. Mm. Ang nangyayari po, binibili lang textbook. Kung minsan, kung may pondo, pinapagawa ng mga school building. Pero nakikita ko mas maganda kung bibigyan natin ng pansin, mapag-aaral yung mga poor and deserving students para po makatapos ng kolehiyo. Para naman makaahon sila sa kahirapan, Yes. magbago ang kanilang buhay. Isa ka ba sa nagnanais na magkaroon ng universal pension sa bansa? Muli, ito ang Senior Balita naghahatid sa inyo ng makabuluhang balita at totoong impormasyon.